Magandang gabi po sa lahat ng mga nanood ngayong gabi sa ating live streaming online. Salamat sa ating Panginoon, at bago tayo dumako sa gawain ng ating Panginoon ay makinig tayo ng isang awit na may pamagat na Bonjing na Kristiyano. Pakinggan natin ito, mga kapatid. So, salamat muli sa ating Panginoon. Muli, magandang gabi sa inyong lahat na nasa inyong mga tahanan. Iyon po ay may pamagat na Bonjing na Kristiyano. So, Kristiyanong hindi lumalago. Sana ngayong gabi, napakinggan natin ang salita ng ating Panginoon ay lalago tayo sa tulong at guide ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang ating topic ngayong gabi, mga kapatid, ay Bes, Magpakalakas Ka, Part 2. So, yung ating topic ngayong gabi, Bes, Magpakalakas Ka, Part 2. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid. Tayong lahat ay yumuko. Dakilang Diyos, pagpalain mo yung salitang ito, Panginoon, na aming pag-aralan ngayong gabi. Dalangin ko, Panginoon, na kami lahat ay lalago sa magitan ng iyong mga salita, at ang salita mo, Panginoon, ang nagbibigay sa amin ng buhay. At buhay ka na namin, Panginoon. Buhay na namin ang maglingkod sa iyo. Buhay na namin ang purihin ka. Buhay na namin pasalamatan ka. At ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Samahan mo kami ngayong gabi. Salamat sa iyong kabutihan. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Praise God. So, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa hindi pagtatagal,
Mayroon po tayong unang video, yung Best Magpakalakas Ka Part 1. At ngayon ay Best Magpakalakas Ka Part 2. So, umpisa natin mga kapatid. Faithfulness to God's way and design. Sa Psalm 139 verse 14 hanggang 16, ito po ang nakasulat. Ako'y magkapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti. Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo nang ako'y gawin sa lilim o sa lihim at yariing mainam sa pinakamababang bahagi sa lupa. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na disakdal at sa iyong aklat ay pawang nangasulat. Kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. So, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Amen. Nilikha tayo ng Diyos na kagilagilalas, kamangha-mangha, kakaiba. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang kanyang ginawa na kamangha-mangha. So, kung titingnan natin yung sa mga medical practitioner, di ba, yung kabuuan ng tao ay kanilang pinag-aralan, talagang namangha sila. Yung ating organ, yung ating nagka-function, yung ating heart, yung ating dugo, lahat kakaiba. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tao ang pinaka-kagilagilalas na nilikha ng ating Panginoon. Kaya ano ang sabi ng awit? Lord, ang pagkakagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha at nilikha ako sa lihim. Nilikha pa lang ako sa lihim na lugar. Kita mo na ako. You know how I was formed. Ang mga araw na nakadakda sa akin ay nakasulat sa iyong aklat. Lahat ng mga bagay ay naisulat na sa aklat ng ating Panginoon. Amen. Maging ang ating kapanganakan at maging ang ating kamatayan. So walang makaliligtas sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Pero ang nais lang ng Diyos, meron siya inutos na magpakalakas tayo. Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ano daw tayo? A chosen people, a royal priesthood, a holy nation. Amen. Ito tayo mga kapatid. Tinawag tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo pwedeng maging mahina. At hindi tayo pwedeng sasabihin natin na tayo ay mahina. Hindi pwede yung papatay-patay tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. O parang lulugo-lugo na tayo. Because you were called to declare the praises of God. Ang Diyos ang tumawag sa atin mula sa kadiliman hanggang sa kanyang wonderful light. Amen. Yung kamangha-mangha yung magandang kaliwanagan. So, kailangan natin mga kapatid, God can only use those who are strong. Ang ginagamit lamang ng Diyos ay walang iba kundi yung mga malalakas. Amen. Hindi pwede tayo ay maging mahina. Kapag sinasabi natin I am weak o mahina ako, but ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas, tayong lahat ay nagiging
malakas. Amen. Sa palagay kasi natin, tayo ay mahina. Pero kung titingnan natin yung pangako ng ating Panginoon, siya ang nagbibigay ng lakas sa atin. Amen. Now, ang Diyos ay ginagamit tayo. Hindi lamang tayo tagapakinig, kundi tayo ay ginagamit ng ating Panginoon. Kapag sinasabi natin, I am weak, kapag sinasabi, hindi natin tinatanggap, ina-accept, yung lakas na bigay sa atin ng Diyos, hindi tayo talaga gagamitin ng ating Panginoon. Amen. Magagamit lang tayo sa ibang paraan, pero sa Diyos, mga kapatid, kapag sinasabi nating mahina tayo, hindi tayo gagamitin ng ating Panginoon. That's right. Kaya ang sabi nga ng Panginoon kay Paul, sabi niya, Paul, ang biyaya ko ay sapat na sa iyo. Amen. Sapat na. But the people of God must give joy to Him. Kailangan nating magbigay ng ligaya sa ating Panginoon. Hindi bagay sa Kristiyano ang mahina. Tandaan natin yan. Bagay sa Kristiyano ang malakas, matatag, matapang. Ito yung bagay sa ating mga Kristiyano. Siya yung mapagmahal, kumakalinga sa mga taong mga mahihina. Roots of godly strength. Ano daw ba yung bunga ng ugat ng kalakasan natin sa ating Panginoon, mga kapatid? The root of godly strength, first of all, is obedience to God. Amen. Ang ugat ng ating lakas ay walang iba kundi ang pagsunod sa utos ng Diyos. When you obey God, you are strong. And you will be stronger by the day. Obedience to God, to God's decrees, to God's law, to God's words. Ito yung sikreto ng ating lakas. Amen. Kaya ang sabi ng magpakalakas kayo. 1 Chronicles chapter 22 verse 13. Kung magkagayo giginhawa ka, kung isasagawa mo ang mga palatuntunan at ang mga katulan na ibinili ng Panginoon kay Moises tungkol sa Israel, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, huwag kang matakot o manglupaypay man. Yan ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses, magpakalakas ka. Magpakatapang ka. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. Amen. Kasi nga, mga kapatid, si Moises ay second to the highest sa bansa ng Ehipto noong kapanahon na niya. Pero lahat yon ay inalis niya dahil gusto niya na maglingkod sa Panginoon. Tinawag sa Diyos, magpakalakas, at sabi ng Panginoon, ilabas mo aking bayan sa Ehipto upang malaya sila makasamba sa Panginoon mong Diyos. So, sabi ng Panginoon, magpakalakas ka, huwag ka matakot dahil ako ay sumasa iyo. Tao lang si Moises. Kaya minsan nagdadoubt siya, pero alam niya ang Diyos ang tumawag sa kanya. Ang lakas o kapangyarihan ng Diyos ang naglabas ng bayan ng Diyos doon mula sa Ehipto. Amen. Yung lakas ng ating Panginoon. Hindi sapat yung sumunod ako ng kaunti. Minsan sinasabi natin yung mga kapatid, okay na, sumusunod naman ako paminsan-minsan. Pero mag-ingat tayo, mga kapatid. Mag-ingat tayo. Ang iyong pagsunod ba ay totoo? Ang pagsunod ba sa Diyos ay tama? O naglilingkod ka lang sa Panginoon dahil sa pangailangan? Ang mga nagiging mahina ay hindi kasi sumusunod sa ating Panginoon. Merong instruction ng Diyos pero hindi natin sinusunod ang ating Panginoon. You also become strong when you wait
for the Lord. Kapag hinihintay natin ang ating Panginoon, ibig sabihin, naniniwala tayo na ang Diyos ay muling babalik. Amen. Kaya ang paghihintay natin sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas. Nagbibigay sa atin ng sigla. Nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating pananampalataya. That's right. Ito nagbibigay sa atin ng lakas. Yung hinihintay natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Correct timing is important in order to have strength. Kailangan maging timing tayo. Ito yung timing, ito yung panahon na pinaka-timing sa lahat. Dahil isang araw, ang ating Panginoon ay muling babalik. Amen. This means you let God move. You follow Him and you just move alone. Kaya sumunod na lang tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag natin pangungunahan. Huwag natin kinokontra ang plano ng Diyos para sa atin. Amen. Huwag natin kontrahin, mga kapatid. Kundi ang gagawin natin, sumunod na lang tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Tulad din yan ng pagtalon sa alon, yung sinasabing water surfing. Kailangan tingnan mo yung alon. Kailangan sumabay ka sa alon. Dahil kung lalabanan mo yung agos, yung alon, manghihina ka. Manglulupaypay ka. Pero kung ang alon ay sinasabayan mo, yung flow ng surfing, o yung pag-surfing mo, ay magaang. Amen. At yung strength na nasa iyo ay hindi mawawala. Pero kapag kinukontra mo yung alon, manghina ka at manglulupaypay ka. Ganon din sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kapag kinukontra natin ang plano ng Panginoon, mga kapatid, tayong lahat ay manghihina. Amen. Kaya sumunod lang tayo sa agos. Huwag tayong mag-question sa Panginoon. Huwag tayong magtanong sa ating Panginoon. Magpakalakas tayo. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Timing is very important. Ito yung na tamang upitid na pitid yung panahon na kailangan tayong sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ito yung panahon kasi masyado nang delikado yung ating nangyari sa ating kapaligiran. Dapat naiisip natin yun, mga kapatid. Huwag kang panghinaan na loob. Magpakalakas ka, sabi ng ating Panginoon. Kapag may mga pandemic o mga crisis na katulad ngayon naranasan natin, ang sabi ng Panginoon, huwag kang manglupaypay. Magpakalakas ka. Dahil kasama mo ako, hindi kita iiwan. Kapag ito ang ating iniisip, mga kapatid, kailanmang hindi ka manghihina. Amen. Hindi ka mawala ng pag-asa. Dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, o sa Psalm chapter 27 verse 14, Psalm 27 verse 14, mag-antay ka sa Panginoon. Ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Ang pag-asa natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi pag-asa yung ating hanap buhay. Hindi pag-asa yung ating pamilya. Hindi pag-asa yung ating mga kaibigan. Hindi pag-asa yung ating kayamanan. Ang pag-asa natin walang iba kundi si Kristo. Amen. At wala nang iba. Darating ang panahon, lahat ng kayamanan, lahat ng pera ay hindi na natin mapapakinabangan. That's right. Dahil magkakaroon na lang ng card. Sa panahon darating, mga kapatid, hindi ka na magdadala ng pera. Card na lang ang dadalhin mo. At sa panahon ng iyong karamdaman na wala ng lunas, sa panahon na ang karamdaman ay malala na, tatanggihan ka na ng doktor.
kahit na marami kang pera, hindi kayang isalba ang kalusugan mo ng pera. Pero mayroon akong isang kilala na kahit na wala kang pera, kaya kanyang pagalingin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Praise God. So umasa tayo sa Panginoon. Magpakalakas tayo, magdalang tapang tayo. Umasa tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Merong kapanahunan. Panahon ng pagkabuhay. Panahon ng kamatayan. Panahon ng kahirapan. Panahon ng kapanganakan. Panahon ng kamatayan. Merong panahon, iba-ibang dumarating. Pero ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, bawat panukala sa sinong ng langit ay merong panahon. Ibig sabihin, dati nung kabataan mo malakas ka. Panahon mo yun. Nagagawa mong lahat ng mga bagay dahil panahon mo. Dahil malakas ka. Nagtitiwala ka sa kalakasan mo. Pero hindi habang panahon ikaw ay malakas. May panahon na ikaw ay tatanda. May panahon na ikaw ay manghina. At hindi mo na kayang gawin ang ginagawa mo nung dating ikaw ay bata pa. May panahon na maayos ang iyong paningin, pero may panahon na lalabo ang iyong mga mata. May panahon na malakas ang iyong pandinig, pero may panahon na hina ang iyong pandinig. May panahon na ikaw ay masiglat malakas, pero may panahon na nakahiga ka na lang. So, may panukala sa silong ng langit, mga kapatid. Kailangan natin magpakalakas. Hoping in the Lord. Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi yung sinasabi na magkaroon ka ng pag-asa sa mga Diyos-Diyosan. Magkaroon ka ng pag-asa sa iyong sarili. Magkaroon ka ng pag-asa sa ibang mga tao. Magkaroon ka ng pag-asa sa ibang mga bagay. Magkaroon ka ng pag-asa sa mga filosofiya. But hoping in the Lord. Kailangan natin ng Diyos. Hindi sila ang kailangan natin. Ang Diyos ang ating kailangan. Ang Diyos ang ating pag-asa, mga kapatid. At sa Diyos lang umaasa ang mga anak ng Diyos. At ang mga tao umaasa sa Diyos. Ito yung nagbibigay sa kanila ng lakas at sigla. At nagiging matatag sila. So kailangan natin, mga kapatid, magpakalakas. Dahil sa silong ng langit, may mga kapanahunan. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes, mga kapatid, na ang dati yung ating pakinig ay malakas. Narinig natin yung huni ng mga ibon. Pero darating ang panahon na hindi na natin maririnig ang huni ng ibon. Dati, ang iyong paningin ay malinaw. Pero minsan, dumadating ang panahon na ito ay lalabo. May panahon sa silong ng langit. May panahon na itinakda ang Diyos sa silong ng langit, mga kapatid. Kaya kung meron ba tayong ibang kalakasan na ginagawa, ang kalakasan ito ibigay natin sa Panginoon para mapupurihan siya at mapaglingkuran ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Sa Psalm chapter 31 verse 24, kayo'y magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso, kayong lahat na nagsisiasa sa ating Panginoon. May kalakasan at dapat lang na maging malakas
kapag sa Diyos. Ang lakas natin dapat sa Diyos. Umasa tayo sa ating Panginoon. Relying on God's grace is also a great source of strength. Sa Diyos nakasandal yung ating lakas, yung ating pag-asa. Ang ating lakas ay nakasandal sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa sarili nating kalakasan. Dahil isang araw tayo ay magiging mahina. Kapag ang tayo nagkakaedad, nagiging mahina. Ay hindi na katulad ng dati. Kaya dapat ang lakas natin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Jesus. Minsan sinasabi natin, strong ka lang dahil sa grasya ng Diyos. Minsan malakas lang tayo kasi pinagpapala tayo ng Diyos. Malakas tayo dahil inangak ng Panginoon ang ating buhay. Nagiging malakas lang tayo na dahil pinagpapala tayo ng Diyos. E paano kung alisin ng Diyos ang trabaho mo, ang kayamanan mo, ang kalusugan mo? Magiging malakas ka pa kaya sa Panginoon o ang iyong pananampalataya? Ikaw ba ay katulad din Job na ang sabi ng diablo sa ating Panginoon, kaya lang namin nagkikita pa sa si Job dahil pinagpapala mo. Kaya naman lagi tumatawag sa si Job dahil pinaganda mo ang buhay niya. Marami siyang mga hayop, marami siyang mga kayamanan. Ang sabi ni Satanas, bakit hindi mo tanggalin lahat yan at itatakwil ka ni Job? Ano ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? Pinagbigyan niya. Si Satanas pinagbigyan niya. Ang sabi niya kay Satanas, sige, si Job ay walang kapares sa lupa. Siya ay matuwid sa aking harapan. Gawin mo sa kanya, isa lang ang ingatan mo. Huwag mong gagalawin ang kanyang buhay. Amen. So tinanggal lahat. Yung kayamanan ni Job. Ang lahat ng kanyang mga pag-aari. Pati ang lahat ng kanyang mga anak ay nangamatay. Pero walang babasa na si Job ay nagkasala sa Diyos. Amen. Strong siya. Ano pa nga sabi ng kanya? Bakit hindi mo nasumpain ang iyong Diyos dahil naghihirap ka na? Dahil si Job ay malakas, anong sabi niya sa kanyang asawa? Magpapasalamat ka lang ba sa Diyos kapag pinagpapala ka niya? Kapag wala na bang pagkapala, hindi ka na magpasalamat sa Diyos? Anong sabi ni Job? Meron man o wala, magpapasalamat ako sa Diyos kasi nagtitiwala ako sa Kanya na kayang ibalik ang lahat ng mga bagay na inalis sa akin ni Satanas. Amen. So mga kapatid, kung paintulutan ng Diyos, nalisin sa iyong lahat, ganon din ba ang iyong sasabihin? Magiging matatag ka pa? Magiging strong ka ba? Pero ang sabi ng Panginoon, magpakalakas ka, magpakatapang ka, dahil ako ay sumasayo. Ako ay iyong Diyos. Ako ang iyong Panginoon. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, kahit na anumang mangyari. So, magtiwala tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Deuteronomy chapter 3. Chapter 31 ng Deuteronomy, verse 6. Kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka niya. Pangako ng ating Panginoon yan, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang kasama natin, majority tayo sa lahat ng bagay. Lahat ng pag-aari, tandaan natin, ang lahat ng kayamanan ng langit, maging sa silong ng langit, ay sa Diyos.
Kaya dapat kung pagkapala rin lang ang nais mo, magtiwala na tayo sa Panginoon. Dahil siya ang source ng lahat ng mga kayamanan. Amen. Kaya paano tayo matatalo kung kasama natin ang Diyos? Hindi tayo matatalo, mga kapatid. Kasama natin ang ating Panginoon, lalo tayong lumalakas. That's right. Lalo tayong nagtitiwala sa Kanya. At lalo tayo nagiging strong. At hindi tayo nagiging mahina. Meron ba tayong pwedeng puntahan na wala doon ang Diyos? Pwede ka bang lumipad sa ibang planeta at wala doon ang Diyos? Pwede ka ba pumunta sa pusod ng dagat at wala doon ang Diyos? Pwede ka ba pumunta sa ibang mga lugar na wala doon ang Diyos? Sa lahat ng bagay nandun ang Diyos. Amen. Dahil siya ay omnipresent sa lahat ng lugar. Makapangyarihan siya, mga kapatid. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Kaya sabi niyan, kayo magpakalakas at magpakatapang. Hindi ito sinasabi ng Diyos para hindi natin maramdaman ang kanyang kapangyarihan. That's right. Sinasabi ito ng Diyos dahil alam natin na kapag kumilos ang Diyos, damang-dama natin ang kanyang power o ang kanyang authority na bigyan tayo ng lakas. Amen. Pero minsan, mga kapatid, hindi na tayo nagtitiwala sa Diyos. Nagtitiwala tayo sa ating mga sarili. Kaya kong gawin ito. Kaya kong gawin yon. Kaya kong yumaman. Kaya kong kumita ng malaki. Minsan nagmamayabang tayo, mga kapatid. Pagka ganyan ang ating ugali, ang ating kilos, yung ating pananalita, sa lahat ng tao, ikaw yung pinakamahina. Dahil nakapokus ka lang sa mga bagay na may katapusan at hindi ka nakapokus sa mga bagay na walang katapusan, kundi sa piling ng ating Panginoon sa kalangitan, mga kapatid. So magpakalakas tayo. Kailangan nating magtiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Kailangan nating magpakalakas. Sa Deuteronomy chapter 31 verse 23. At kanya ipinagbilinan si Josue na anak ni Nun. At sinabi, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, sapagkat iyong ipapasok ang mga anak ni Israel sa lupain na sinumpa ko sa kanila, at ako'y sa iyo. Madali lang ba ang tungkulin na inatang ng Diyos sa balikat ni Joshua? Hindi, mga kapatid. Bago niya ipasok sa promised land ang bayan ng Diyos, marami siyang kakasagupain. Amen. Marami siyang dadaanan. Hindi, mga kapatid, na pag pumunta ka sa isang bagay na gusto mo, ay makukuha mo kagad sa madaling pagkilos mo. Hindi. May dadaanan ka bago mo makuha ang isang bagay. O halimbawa, mga kapatid, gusto mo ng sakyan. Gusto ba kapag gusto mo ng sakyan, andyan kagad instant, meron ka ng sakyan? Meron ka dapat pagdaraanan. Ano yun? Pagod, hirap, puyat, magtrabaho ka hanggang sa makaipon ka, hanggang sa mabili mo yung gusto mo. Amen. Ito, mga kapatid, promise lang ito. Yung pupuntaan nila mga taong makapangyarihan, malalaki, mga mandirigma. Pero hindi natakot si Joshua dahil nagtiwala sa Diyos. Dahil alam niya, hindi siya mananalo kung siya lang. Pero dahil kasama niya ang Diyos, nananalo siya. Tayong lahat ganun din. Pag wala ang Diyos sa iyo, kailanman hindi ka magawagi, hindi ka mananalo. Pero kapag kasama mo ang Diyos, tiyak ang tagumpay mo, tiyak ang panalo mo, tiyak ang kalakasan natin dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen. So magpakatapang tayo sa panahon ngayon. Ito yung timing na huwag tayong panghinaan ng loob. Ito yung panahon na dapat magpakalakas tayo. Dahil hindi biro yung ating kinakaharap ngayon, mga kapatid. Ano ba yung sikreto ng Joshua? Yung magtiwala sa Panginoon. Kung si Joshua, katulad din natin si Joshua, mga kapatid.
Siya ay tao din na sinamahan ng Diyos. Si Joshua tao, tayo ay tao. Amen. Kung sinamahan si Joshua noon, bakit hindi tayo? Alam naman natin mga kapatid, hindi lamang tayo tinawag ng Diyos basta-basta. Tayo ay tinawag ng Diyos. Bakit? Para tayo magtagumpay. Tinawag tayo ng ating Panginoon para ilagay ang kanyang kapangyarihan sa ating mga puso. Ano ang kapangyarihan? Ano yung maaliw? Walang iba kundi ang Espiritu niya mismo. Ang Espiritu ng ating Panginoon ang siyang nagpapalakas sa ating pananampalataya. Amen. So, hindi pwedeng manghina. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob. Dahil ang Diyos ang nagsalita sa akin, magpakalakas ka, magpakatapang ka, at gawin mo ang ipinag-utos sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nung tinawag ng Panginoon si Joshua, marami siyang nakaharap, marami siyang pinagdaan ng mga pagsubok. Pero alam mo ba kung anong sa kanyang isipan? Kasi sa 12 tribe ng Israel, yung 10 doon ay mga mahina. Dahil ang sabi ng 10, sabi niya, Moises, hindi tayo makapasok doon sa bansa ng Kanaan dahil malalaki yung mga higante yung mga tao doon. Ang buong bayan ay pinanghinaan. Ang buong bayan ay nanglupaypay dahil sa message na yon. Pero may dalawa doon na matatag, matapang. Ano ang sabi nila? Hindi. Silang lahat ay pagkain sa ating harapan. Amen. Sa atin ay sa harapan natin sila ay pulutpukyutan lamang. Kapag ganyan ang ating iniisip mga kapatid, kapag may mga problema tayong malaki, isipin natin, pagkain yan, kalakasan ko yan, kaya ko yan dahil kasama ko ang Diyos. Amen. Kaya nga sinabi ng Diyos mga kapatid, lumakas ang loob ng bayan. Ang tingin ni Joshua sa mga higante roon, pagkain sa atin yan, kaya natin yan, kasama natin ang Diyos. Kung may problema tayo ngayon mga kapatid, na akala mo iniwan ka na ng Panginoon, o mahirap nang tumayo, kaya natin yan, kasama natin ang Diyos mga kapatid. Nangako ang Diyos. Ano ang sabi niya? Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan, kasama ninyo ako palagi hanggang sa matapos ang mundo ito. Kasama ko kayong palagi, kasama ninyo akong palagi. Ang gagawin lang natin, magpakalakas tayo mga kapatid, Amen. magpakatibay, magpakatatag, at huwag tayong manglupaypay mga kapatid. Praise God. Joshua chapter 1 verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manglupaypay, That's right. sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Joshua, hindi ba kita inutusan? Kaya si Joshua mga kapatid, lahat ng inutos ng Panginoon sa kanya na kanyang ginawa, ang kapalit ay blessing. Amen. Ang kapalit ay pagkapala. Ang kapalit ay promised land, lupain na binubukalan ng mga pulot-pukyutan. At kailanman hindi sila magutom dahil yun ay promised land o pangako ng Diyos sa buong Israel. Amen. Tayong lahat mga kapatid, anak tayo ng Diyos. Hindi nag-expect ang Panginoon na umina ka o manghina ka. That's right. Nag-expect ang Panginoon sa iyo na lumakas ka, lumaban ka. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Ang promised land na tinutukoy ng Diyos ngayon ay walang iba kundi ang paraiso, yung langit. Kaya ang sabi ng Panginoon, ini-encourage sa iyo, anak, magpakalakas ka. Kaya mo yan. Kunting panahon na lang, makikita mo na ang kariyang inihanda ko para sa iyo. So kung manghina ka at manglupaypay ka, hindi ka makapasok doon sa promised land. Hindi mga kapatid. Kaya pangako ng ating Panginoon, kapag sumunod tayo sa utos ng Diyos, ang bunga dito ay walang iba kundi ang pagkapala. Amen. Kung may
pagsubok man sa ating mga buhay, mga kapatid, ang likod niyan ay blessing. Amen. Kaya sa panahon na may pagsubok, tumalikod ka ng hina ka, lalo kang manghihina, lalo kang maghihirap. Dahil ang lahat ng kayamanan ay nagmumula sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen. 1 Corinthians chapter 16 verse 13. Magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y magpakalakas. Mag-ingat tayo. Anong pag-iingatan natin? Mag-ingat tayo na huwag tayong gumawa ng masama. Amen. Mag-ingat tayo na tayo manglubaybay. Mag-ingat tayo na tayo ay tumalikod sa Diyos. Mag-ingat tayo bago natin gawin ang isang bagay, pag-isipan nating mabuti. Kung nakakalugod ba sa Diyos o hindi ang ating gagawin. Mag-ingat tayo. Ngayon, ano naman ang pag-ingatan natin para matamo natin ang tagumpay? Ingatan natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Yung mga pangako ng ating Panginoon, ingatan natin sa ating mga puso. Yung salita ng Diyos na magpakalakas ka, ingatan natin sa ating mga puso. Gawin natin ito. At magtatagumpay tayo, mga kapatid. Amen. Sa Judges chapter 5 verse 21, tinangay sila ng ilog season, na matandang ilog na yaon, ng ilog season, o kaluluwa ko, lumakad kang may lakas. Kaya sa pagmamarcha, mga kapatid, sa isang sundalo, hindi pwedeng mahina. Ang pumapasok sundalo, maraming training na dinadaanan bago ka makagraduate. Amen. Bago mo ma-accomplish na ikaw ay maging lehitimong sundalo. Pero kapag nag-quit ka, hindi ka magiging sundalo. Ganon din sa ating Panginoon. Tayo lahat ay tinawag ng Diyos na lumakad na may lakas. Lumakad ang ating mga paa na dala-dala ang salita ng Diyos. Lumakad ang ating mga paa na ang ipapangaral ang salita ng ating Panginoon. At lumapit tayo sa mga taong mahina ang loob upang palakasin natin. Amen. Yung mga nanghina, huwag nating i-down, mga kapatid. Dahil minsan may mga Kristiyanong mahina, lalo nilang ibinabagsak. Pero kapag may mga Kristiyanong mahina, itayo natin sila upang muli sila makalakad sa pananampalataya nila sa Panginoon. At palakasin natin sila sa magitan ng encouragement ng salita ng Diyos at sa mga pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Kaya kailangan nating magpakatibay, magpakatatag, Amen. magpakalakas. Kailangan natin sumunod sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos natin ay ating tagapagligtas. That's right. Siya ang tagapagligtas natin ngayon. Siya ang tagapagligtas natin bukas. At siya ang tagapagligtas natin sa hinaharap natin ngayon. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang future natin ay wala sa ating hanap buhay. Ang future natin ay wala sa ating kaibigan. Amen. Ang future natin ay wala sa mundong ito. Ang future natin ay walang iba kundi sa piling ng ating Panginoon. Amen. Ang lahat na nakikita na ay mayroong katapusan. Kaya kung dito ka na nakapokus sa mundong ito, mabibigo ka. Dahil lahat ng ito ay wawasak ng Diyos. Lahat ng ito ay matatapos. At kapag dito ka lamang nakapokus sa kinabukasan mo, wala kang buhay na walang hanggan. Kundi meron kang patutunguhan yung lugar ng pagdurusa o lugar ng paghihirap. Amen. Ang future ay hindi pinag-iisipan para panghinaan ka ng loob. Sabihin natin, may sakit yata ako. Hindi yun, mga kapatid. Kapag tayo ay Kristiyano at inutusan tayo ng ating Panginoon, huwag mo sabing hindi mo kaya. Amen. Huwag mo sabing mahina ang loob mo. Ang sabi ng Diyos, sa panahon na yan,
salita ko, hindi nila pwedeng i-twist. Ang gusto lang ng Panginoon, humarap ka. Amen. Magpakatapang ka. Huwag ka matakot. Kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya kailangan umasa tayo sa ating Panginoon. Magpakalakas tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Minsan iniisip natin na hindi naman talaga dapat nating isipin. Sabihin natin, naku pastor, may ganyan hong planetang naglinya. Nagilinya. Sabi niya, anong kanyang ibig sabihin nun? Bakit iniisip mo yung ganong bagay na hindi mo naman kayang lutasin? Di ba dapat isipin natin walang iba kundi ang salita ni Kristo? Ano naman kung nagkapantay-pantay, mayroon ka bang magagawa doon? Bakit yun ang inisip natin? Kaya sabi ng ating Panginoon, isipin mo ang mga pangako ng Panginoon. Isipin mo ipinangako sa iyo ng Diyos, yung sinata sa iyo ng Panginoon. At kapag inisip mo ito at ginawa mo ito, magtatagumpay ka sa iyong mga plano. Kaya huwag natin isipin na, minsan sinasabi natin na, ano kaya sinasabi ng star? Ano kaya sinasabi ng, ano kaya ang kapalaran ko? Doon ka naghahanap doon sa may horoscope. Doon ka nagbabasa sa diyan na mayroong horoscope. Tapos titingnan mo doon, ay ito pala ang kapalaran ko. Ito pala yung kinabukasan ko. Mabibigo pala ako dito. O yayaman pala ako dito, ito kapalaran ko. Minsan nagpapatingin pa tayo sa mga nanguhula. Ano bang kapalaran ko? Yung palad mo titingnan ng manghula. At sasabihin sa'yo ng manghula, ganito ang kapalaran mo. Mga kapatid, ibigay natin ang kapalaran natin sa kamay ng Diyos. Amen. Huwag tayong magbasa ng mga horoscope, huwag tayong magbasa ng mga bagay na mga kasinungalingan. That's right. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ito ang aking kapalaran. Ang maglingkod sa iyo. Ang ipangaral ko ang salita mo. Ito ang aking kapalaran. Kapag ganito ang ginagawa natin, hindi ka panghinaan ng loob. Amen. Walang puwang sa iyo ang kahinaan. Amen. Walang puwang sa iyo na ikaw ay manghina. Kapag ang lagi mong iniisip ay ang Panginoon at ang pangako ng Diyos, That's right. kailanman hindi ka manghina. Amen. Kaya kapag minsan, mga kapatid, hindi ko kayang gawin ito. May mga bagay tayo na alisin natin sa ating isipan. Yung makapanghina ng ating kalooban. Alisin natin sa ating isipan na hindi tayo magtiwala sa Diyos. Sa panahon na ikaw ay nahirapan, lalo kang manalig sa ating Panginoon. Amen. Dahil siya ang source ng ating kalakasan. Amen. Bakit hindi natin ibigay sa Diyos yung ating mga hinaing? Praise God. Yung ating kahinaan? Ito yung mga ating mga alalahanin. Bakit hindi natin ibigay sa Diyos? Ang tao minsan walang magagawa sa problema mo. Amen. Kahit na minsan mayaman ka, walang magagawa ang kayamanan mo. Pero sa Diyos, meron siyang magagawa para sa iyo. Amen. So kailangan natin magpakalakas. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kabalisaan. Dahil ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating kaligtasan, mga kapatid. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sa Kanya lamang tayo umasa. Sapagkat sa Diyos ay may pag-asa, mga kapatid. Amen. Sa Kanya lamang
ang source ng ating kalakasan at yung source ng ating pagkapala na ating hinahanap sa mundong ito. Lahat ay kayang gawin ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kayang gawin ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. Dito sa Psalm chapter 73, last verse nating babasahin, mga kapatid. Psalm chapter 73, verse 26. Ang aking laman at ang aking puso ay ng lupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Kung nanglulupaypay man ang ating puso sa mundong ito, pero ang Diyos ang kalakasan ng ating puso at bahagi ko ito magpakailanman. Amen. Kaya huwag mo kalilimutan ang verse na ito. God is the strength of my heart. Hindi yung husband ng aking lakas. Hindi yung asawa ng aking lakas. Hindi yung kasintahan ng aking lakas. Hindi yung anak ang aking lakas. Hindi yung pera ang aking lakas. Hindi yung karir ang aking lakas. Hindi yung aking kagwapuhan, hindi yun ang aking lakas. Hindi yung aking popularity, hindi yun ang aking lakas. Ang lakas ko ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. At wala nang iba. That's right. Mga kapatid, best, magpakatapang ka. Kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Hindi ang strength natin, hindi yung ating trabaho, hindi ating pamilya. Ang strength natin ay walang iba kundi si Kristo. That's right. So salamat sa Panginoon ngayong gabi. Ito yung ating pinag-aralan. Best, magpakalakas ka. Part 2. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Diyos. At meron po tayong prayer request. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. At bago tayo dumako sa ating closing prayer, prayer request, si Sir Gemma Gabon Torres, complete healing. Ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, maging sa darating, ang Diyos ay hindi nagbabago. Nagpapagaling siya. Panghawakan natin ito, ipangako ng ating Panginoon. Let's bow our head. Amen. Ipanalangin natin si Sir Gemma sa kanyang complete healing. Praise God, dakilang Diyos. Nilapit namin sa iyo si Sir Gemma Gabon Torres. Amen. Panginoon, siya ngayon ay nasa panig ng karamdaman. Amen. Nagkakaisa kami ngayong gabi. Yes, Lord. Hipuin mo ang kanyang karamdaman. Amen. Alisin mo ito sa kanyang katawan. Panginoong Hesus, nanampalataya kami sa iyo Hallelujah. na walang imposible sa iyo. Yes, Lord. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Amen. Sa gabing ito, Diyos, hipuin mo ang kanyang karamdaman Amen. upang mawala ang karamdaman ito sa pangalan mo, Panginoon Yes, Hesus. Lord. In Jesus' name, itayo mo siya, Panginoon. Amen. Amen. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Jesus. Sa magitan ng iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Hallelujah. sa magitan ng mga latay sa iyong katawan, Amen. Sir Gemma Gabon Torres, sa pangalan ni Jesus, Yes, Lord. Hallelujah. pinapagaling ka ngayon ng Panginoon. Amen. In Jesus' name. Jesus' name, Jesus. Lord, maraming salamat Yes, Lord. sa iyong papuri at pasalamat. In Jesus' name. Amen. Praise God. Amen. So mga kapatid, salamat sa ating Panginoon. Lagi kayong sumubaybay sa gawain ng Diyos. At ang video ito, mga kapatid, ay ating i-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, Amen. sa ating mga mahal sa buhay,
maging sa ibang mga bansa. I-share natin ang video ito upang makarating sa kanila ang salita ng ating Panginoon upang sila man kapag narinig ito ay magpakalakas Amen. sa paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat. I-share nyo ito, i-like and share. At maraming makapanood ng mensahe ng Panginoon. Bes, magpakalakas ka, part 2. Tayong lahat ay manalangin sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Dakilang Diyos, Yes, Lord. salamat yung mga nanood ngayon sa kalatahanan. Palakasin mo sila. Amen. Kung nanghina man sila, Panginoon, ikaw ang kalakasan nila. Amen. At yung banal mong Espiritu Santo ang magkukomfort sa kanila, Panginoon, upang manatili silang malakas hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patatagan mo sila, palakasin mo sila, Amen. at i-guide mo sila, Panginoon. Maraming salamat. Ipuin mo kanilang mga puso at pagpalain mo kanilang pamilya, Yes, Jesus. kanilang kamag-anak, kaibigan, lagi sa abroad. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon, na makapanood ng video ito sa magitan ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain mo, samahan mo kami lahat. Yes, Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang karapat-dapat na sambahin. yes, Lord. Purin, pasalamatan, sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. God bless you. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Shalom everyone. God bless, God bless. Ito ang unikod, Pastor Boy Austria ng Jesus Christ Ministry Church, Bagong Silang Kanan. God bless and bye-bye.